when you go work out, hon, just try to think about it. If your body get tired, or maybe your asthma will going to attack if your body get tired. My asthma's gone right now. My asthma is funny. It comes. Yeah, it's really funny. No, I mean it's strange whistling. because sometimes when I'm doing nothing, I feel tightness. But since it's gone now, I do strenuous stuff. I don't feel it, which is the way it's supposed to be. And then I also do the research also that for asthmatic person, when you are sweating, change your t-shirt right away. Don't let it dry, because that will because you always work out and you let your t-shirt just dry in your body. Okay. When you go back to US, well, you always doing that. I don't have asthma there. Oh yeah, because the alikabok, the dust, Maybe the that's it. environment. Because I do. That's one thing that you're excited to go back to US. Well, my asthma's okay now, so it's the colds got it going. 3 colds in a row. And then I was just using it every day. Like last night, I didn't know what it was. I said, it must be in your purse. I don't even need it. I was like, I don't even worry about it. It's in your purse, your handbag. You know, when I know when your asthma is triggered, because even just you're there or you're here and I am here, I can hear the whistle. Yes. The time. Oh, when it gets, yeah. That's right. That's asthma. And when it whistle, you're not scared of it. No, because I know it's not that bad. I've never gotten bad what you just said, because I'd be like, I mean, that's really bad. It gets a little tight most of the time. You don't want me to buy inhaler, though. I think it would have gone away, but I would have had to suffer with it all night. So you got the inhaler, huh? When you told me that, no, we will just go to the doctor, and then you told me that I am okay, I don't need an inhaler. So I make the fake prescription just to make it sure, because I don't know that Right. the inhaler is... Well, I mean, I think I could have made it all night, but I would have been, it would have been sucking all night. You are doing like that. And if it got really, really bad, I had to go to the emergency room or something. But it wasn't to that point. But still, you got it, so I didn't have to worry about it. So very good. So I'm alright. But I don't know that inhaler didn't need a prescription. Right. You didn't need a prescription. So you made a prescription. You did it for me, hon. Next time, don't you wash the... Let me do it right now. Oh, I will teach you how to wash it, huh? Because... I know how to wash the dishes, hon. You wash it like that only? I didn't think it was that dirty. I guess I didn't scribble that hard. When you do it like that also, and then you just put it there, and then when you wash it, you will just also wash it like that. Wash it like your hand, because we use it in our mouth. Yes, ma'am. Yes. Oh, I will teach you how to wash, huh? I know this is not the way you wash in America. You use this scrub like that. Oh, it's all done now. Okay, I didn't feel it either. I just did it visually. Like that, boom. Then I still feel some. Oh, if you still feel some, hala, sige ra, bro. It's gone now. Now rinse it off. Oh, yes. Oh, nah. Okay, it's clean now. And when you use the sponge, don't leave it here, okay? Put it back, rinse it. After you wash everything, rinse it, because Well, let the soap go in there so it can be, rinse it like that, because the bacteria, the germs are not gonna stick in there. And put it right here. Put it back. Okay. Yes. I got it. And don't put the spoon in just around here. Use the glass to go like that until it will dry, and then we'll put it there. Okay, got it. Or like that. Okay, got it. You told me before that if I do the cooking, you do the washing. I did wash. I did wash, and when I check the plates and the spoon, I need to do it again. The plates are good though. The plate is good. Okay, hon. Don't over too much working. I'm not gonna do too much. I've stopped doing something. Don't do it too much. Just work out 5 hours.
Only 5, okay, Only 5 hours. only 5 hours. Oh. I probably won't sweat much because I'm not gonna do much. I'm just gonna do some. When you sweat, hand, do Don't let it. it dry on me. Okay. Okay. I know if you go back to US, you will gonna do like that because you've been doing that. Well, if I go walk around, let's say the Gap, and then I go work out, I'm not gonna come home and change. I'm just gonna go ahead, and it will be dry that I've been anyway. But here it must be the dust. But anyway, it's better now, so I'm glad. Bye, honey. Bye, do. Mag-workout na si Dudong mga Inday, mag-workout na siya. Ako naman, hindi ako maka-workout ngayon kasi bukas may lakad ako bukas mga Inday. Mag-join ako ng mga hikes. Tapos ayaw niya mag-join ng hikes mga Inday. So ngayon, it's a cleaning day. So gusto ko muna mag-stay dito sa kundo para maglinis mga Inday kasi aalis kami mamaya, maglaro kami ng archery. Kaya maglilinis, magluluto ako mga Inday. Alam niyo ba mga Inday, pinagsabihan ko na yan si Dudong sa mga sinabi niyo dyan sa comment section. Sinabihan ko sa kanya na huwag masyadong magpapagod kasi pag asthmatic pala mga Inday is mabilis palang mapagod, mag-trigger pala yung asthma niya. Ayaw lang maniwala mga Inday. So sinabihan ko lang siya na mag-observe. Tapos yung sinabi niyo mga Inday na kapag asthmatic ang tao tapos pinawisan at mag-dry lang yung pawis sa katawan, magti-trigger. So sinabihan ko rin siya yung mga Inday, kagabi talaga mga Inday. Ngayon, kay feeling niya wala na daw siyang asthma kasi pinalitan ko siya ng ano ba, binilhan ko siya ng inhaler. Tapos sabi ngayon, okay na daw siya. Ang kati-kati, gibuniin naman siguro po. Sabi niya, mag-workout na naman siya mga Inday. Sige, kung sabi ko 5 hours ka mag-workout ha. Yan yung yun yung pinaka mababang oras. Kay usually mga Inday, mag-workout yan siya tag 2 oras talaga sa gym. Tapos hindi pa kasama ang walking mga Inday. Sinabihan ko na yan siya na huwag magpasyadong magpatama. Sa Amerika mga Inday, sabi niya sa akin, hindi naman nag-trigger yung asthma niya sa Amerika. So dito lang talaga mga Inday kasi alikabok, tapos hindi siya naniwala sa mga singot-singot na ganyan, hindi siya naniwala sa panunghot, hindi siya naniniwala sa mga hilot-hilot. Wala mga Inday. Kang hapon mga Inday ba nag-walking kami ni Dudong mga Inday. Kasi yung mga tao dito, yung mga nagme-maintain ng paligid dito mga Inday ba, yung mga nagtatrabaho. May mga garden sila nung isang taon na dito kami nakatira. So nung una mga Inday, humihingi na ako ng malunggay, ng tanglad, ng mga alugbati. Free kasi sa labas ng gate dito, sa gilid ng guardhouse mga Inday, may garden sila. Pero ngayon wala na kay pinakuha ng gobyerno. Kasi sabi ko, bakit pinakuha ng gobyerno yung mga garden nyo dyan na wala naman silang ginagamit sa lupa. Sabi niya na pinakuha nila ma'am. Sabi ko, unfair naman. So ngayon, nag-asa ko kung may malunggay pa ba sila. May malunggay sila mga Inday, andoon sa likod, pero labas na sa gate, pero kumukuha pa din sila doon mga Inday. Sabi ko, sir, may malunggay pa ba kayo? Sir, sabi niya, gusto mo ma'am, kunan kita. Sabi ko nga, kung meron, nakita ko siya mga Inday, kung cut man siya, kasi yung malunggay na puno nila dito, mga kahoy na ba. Sabi ko, sir, konti lang, kaya mga Inday, kinamparan ko na yun. Kaya ang malunggay kasi kapag hindi mo kinamparan dayon mga Inday at hindi mo niluto dayon, magpapait na yung lasa niya ba. So, may baho na talaga siya mga Inday, pero okay pa to. Tapos bumili ako ng isda kasi na-miss ko ang magtinula. So magtinula ako mga Inday. Nagpalit ako ng isda kahapon sa Eric, binilhan ko din siya ng isda na bangus mga Day. Tapos, pinabunlis ko kasi hindi man yan gusto magkain ng isda na may maraming bukog kahit na manok. Hindi yan kumakain ng mga something na may bukog kasi daw hindi niya feel na kumakain siya kapag kumakain siya na may maraming bukog. Siya ang pinaghugas ko kagabi mga Inday, gayaw-yaw ko gabi Kasi nag-usap kami mga Inday na kapag ako ang magluto, kasi ako naman talaga ang tagaluto, siya ang maghugas. I do the cooking, he do the washing. Oy mga Inday, it turns out na kapag chine-check ko yung mga hinugasan niya, yung kutsara nilalagay lang dito, gano'n. Nagdoble ako ng trabaho mga Inday. Tapos,
pag hindi na ako magluto, kasi alam mo naman, ang pinaka talaga sa pinag-adjust ko talaga mga Inday, kasi tayo mga Pilipino, alam naman natin na yung way of act of kindness or love natin, showing our love is yung nilulutuan, siniserbihan, ganun mga Inday. Lalo na lumaki kami na ganyan yung mama ko. Nung first year mga Inday, luto ako, buntag mudto hapon. Ginalutoan ko na si Eric mga Inday kasi nga para ma-show na nailagaan ko siya, ganun. Tapos dumating sa point mga Inday na ayaw na ni Eric na magluto ako kasi yung luto nakakapagod daw, ang tagal daw magluto. Tapos kung kainin, wala ngang 3 minutes, tapos na. So, parang dinidiscourage niya ako na magluto mga Inday ba? Karon bali wala na ako mga Inday, kagabi. No, hindi pala, yung isang gabi mga Inday, nalimutan ko magluto ng hapunan kasi hindi kami naghahapunan ng mga Inday. Usually kinakain niya, apo lang. Hala, kay may manok man ako dito mga Inday. Nag-wonder ako, bakit niya kinuha itong air fryer, nilagay niya doon. Sabi niya, I'm getting ready for the manok. Sabi ko, ay, nagutom na ini. Pagkatapos mga Inday, nakalimutan ko man na nagutom siya. Kaya baliwala na ako mga Inday ng luto-lutuan ko siya ng pagkain kasi nga parang hindi na big deal sa akin na lutuan siya kasi para sa kanya kung hindi na first prioritize ko mga Inday ba na lutuan siya, bigyan siya ng pagkain. Hala, kay namang paghihimo gabi anak man siya. Hindi siya nagsalita sa akin mga Inday. Sabi ko, uy, I'm sorry dong kay you are supposed to be hungry and I forgot to cook you. Hindi siya sa akin nagsalita mga Inday. So, nilutuan ko siya kagabi Nilutuan ko siya yung isang manok mga Inday, yung isang buong manok, binili ko, isang kain lang niya. Nilagyan ko ng patata, nilagyan ko ng mga gulay-gulay sa air fryer, isang kain lang niya mga Inday. Ako nagkain lahat ng mga unod-unod nga nabilin sa bukog. Siya lahat kumain ng meat mga Inday, akin bukog. Kaya sayang naman itapon, di ba? So ngayon mga Day, kasi wala man siya dito. Mamahaw ko akong gamit rang panon. Pinainit ko lang tong kanin mga Inday na natira kahapon. Tapos magluluto ako ng tinola. Magluluto ako ng tinola. Tapos siya, ako may ang nagluto kagabi mga Inday. So siya ang pinahugas ko. Siya pinahugas ko mga Inday, tapos yung mga plato dito na pinauga ko, na pang natumba ba? Sabi mo niya, hindi man ito ganito kapag ako ang lilis dito. Sabi ko, you just come there to wash the dishes and you have so many things to say. Nga, sabi ko, huwag ka na maghugas dyan. Tapos tinapon ko yung basura kagabi mga Inday. Tapos pagbalik ko, nagkatawa siya, tumatawa siya mga Inday. Ngayon naman, pag-check ko ngayong umaga, nakikita niyo mga Inday na yung kutsara dito, hindi ba masyadong malinis, kaya tinudluan ko siya mga Inday, ba tinuruan ko siya. Ay nako, iba talaga lalaki. Iba talaga mga Inday. Pag magkasakit yan mga Day, ako ang nagbuburabo kung anong gagawin ko. Pero kapag okay yan, tingnan niyo mga Inday, todo exercise. Ganyang tao na yan mga Day. Ayaw magpapigil kung ano ang gusto niyang gawin. Pero kapag umatake na naman yung sakit niya, ako ang magburodo kung ano ang gagawin ko. Ay, what a life. What a life. Pasok muna kita dyan para makaluto ako. Mamiss ko talagang kumain ng mga Inday, ng tinola. Kung sariling luto lang ba. Tapos may mga lamas. Tapos may buwi Mamiss ko mga Inday. Dito kasi mga Inday, minsan lang talaga ako magluluto ng mga Pilipino. Bang tayo talaga mga Pinoy mga Inday, yung tinula, yung paksiw, hindi ako nakapagluto yan dito mga Inday kasi nung una bumili ako ng bulad ba, yung tuyo. Nagluto ako dito sa loob ng kundo mga Inday, suskay.
may kalanak man ang amoy. Tapos pagdating ni Dudong mga Inday, pag-open niya sa pintuan, kay pagtinig yung baho sabi niya sa akin, ang baho, hindi siya tumuloy dito mga Inday, nagstay siya muna doon sa gym at saka nag-walking siya. Tapos ako, grabe yung spray ko, grabe yung lagay ko ng downy. So kapag isda mga Inday na piniprito ko or may amoy talaga na yung steam niya mga Inday, ayaw niya ni Eric. Kaya kapag wala yan siya dito, nagbalikyat ko, luto mga Inday. Tapos pagkahuman, ginasprayhan ko na dayon ang kanang mga sulok-sulok diri kay ayaw niya magkaamoy na ganun. Tapos nagluto ako ng miswa, yung yung tinapa na may miswa. Hala, pinirito ko man yung ginisa ko yung tinapa mga Inday, yung maanghang. Hala, uy, ang baho man. Ang baho ng miswa mga Inday. Siguro yun yung baho kasi maanghang kasi yung niluto ko ba. Lumabas ulit siya mga Day. Tapos pagbalik niya, ngisi-ngisi lang yan siya mga Day. Pero sabi niya sa akin na pagpasensyaan mo na mabahoan talaga ako, pero gawin mo pa rin ang gusto mong gawin. Diba? Supportive mo si Dudong ngayon mga Day. Pero kapag matigas talagang ulo ng tao na yan eh. Matigas Day. Magkasakit, yak ng bago. Sabi ko sa kanya, hindi ka na maminaw lang ka sa akin dito kapag andito ka sa Pilipinas, pero pag uli mo sa Amerika hindi ka man naniniwala sa mga sinasabi ko kasi hindi man po siya nakasanayan mga Inday na ganun ang ginagawa niya, yung mga hilot-hilot natin dito, yung kasi ginagawa na yan simula bata pa daw siya mga Inday, kaya hindi siya naniniwala na yun yung nakapatrigger sa asma niya. Dalawang isda yung binili ko kahapon mga Inday. Itong boneless na bangos, ito para to kay Eric. Pero sa akin yung ulo. Tapos ito mga Inday, anong tawag ng isda na ito? Hindi ko alam. Hindi ako marunong talaga mga Inday sa mga isda. Tawag sa mga isda. Pero kapag presko yan, binibili ko yung mga Inday. First time na nakabili ako ng isda dito sa mahabang panahon. Kaya ito yung itutulak ko. Tapos magtulak ko ng ulo ng isda mga Day. Kaya wala pa si Eric dito. Tutulahin ko to. Tatlo, tapos yung ulo ng laki. Enough na siguro itong mga Inday. Pero si Eric, basi kakain siya mamaya. Bako dating manahin ko na lang. Pero parang kulang yung tubig ko mga Inday. Wala akong kamatis, hindi ako nakabili ng kamatis mga Day. Ay, masarap talaga ito kainin kapag kaya ng malunggay. Dami kong kailangang linisan dito mga Inday. Si Dudong, halos every other day or araw-araw kaming lumalabas mga Inday. Kaya wala na akong time maglinis dito. Tsaka yung mga labahan namin, hindi na ako pinapalaban ni Dudong. Kasi ayun niya na parang halos lahat ng oras ko is nakukuha sa paglalaba ko. Kaya simula na dumating siya dito mga Inday, bumalik siya dito, hindi na niya ako pinalaga. Pinapalundre na lang namin mga Inday ang mga damit namin para hindi daw ako mahirapan sa kalisod. Tinatanong ako ni Eric mga Inday kung ano daw ang gagawin ko kapag wala na siya dito. Napaisip ko rin mga Inday na kapag wala na si Eric dito, parang okay na ako, flexible na ako sa mga gusto kong gagawin mga Inday. Siguro babalik ako sa pag-ninegosyo or hindi ko pa alam kasi naiwan na yung chips ko mga Inday, wala na. Nahulong na yung production ko sa chips na yun mga Inday kasi nga iba talaga kapag nag-business ka mga Inday, lalo na pag may produkto ka kasi dapat manual or hands-on ka talaga mga Inday sa pag-ninegosyo. Kaya naiwan ko yun tungkol kay si Eric na din hindi ko siya maiwan-iwan ng matagal. So plano ko mga Inday kasi naranasan ko na tumira sa van o hindi tumira, matulog lang mga Inday. Nung nagpapagawa pa ako ng kwarto ko sa aming probinsya para may privacy ako mga Inday, sa van ako natutulog. So gusto ko na ma-experience o naranasan din yung van life, yung sa van na talaga ako natutulog, na sa van na rin ako magbibihis, sa van ako magluluto, ganun mga Inday ba. So yan yung isa sa next na experience na ma-achieve ko mga Inday ba. So sinabi ko yan kay Dudong na yan yung
na nasa isip ko. Pero again siya mga inday, hindi siya gusto na mag-van life ako. Kasi, ewan ko, pero para sa akin mga inday, no, palagi kasi akong tumitingin ng ibang mga nag-van life, lalo na dito sa Pilipinas mga inday. Dumating sa point na sunod-sunod na yung balita na nakikita ako mga inday dito talaga sa Cebu. At alam niyo ba kung anong nakapatrigger sa akin mga inday? Kasi in front of our condo, dyan mga inday, impound yan. Aside from impound, sa other side is mga grass, mga sagbot na malalaki mga inday. Ang isang araw, may babae na ni-rape, na din hinold up at saka ni-rape. At dyan siya ni-rape sa front dito mga inday. Sabi ko, grabe. At nung isang araw din naman, isang 13 years old dito sa Cebu, sa Oslo, ni-rape ng 15 years old na bata mga inday, ni-rape ng 13 na lalaki. Patay din mga inday. Tapos, yung mga addict ngayon, parang lumalabasan na sila mga inday ba. So, feeling ko mga inday is kung mag-van life ako, tapos pumunta ako ng mga lugar-lugar na wala akong kasama, is delikado. So, napaisip ko din na baka hindi ko magawa yun. Magawa ko man siguro siya mga inday, pero sa malapit lang na lugar. Pero plano ko kasi na mag-van life ako, pumunta ng mga isla, pumunta ng Bohol, City Hall, yung mga past na mga isla na napuntahan ko ng mga inday, dala-dala yung van. Pero I considered it na hindi safety, lalo na babae ako. Pero pag kasama ko siguro ang kapatid ko, okay siguro mga inday. Pero it's part of planning talaga kasi alam mo, imagine mo kung mag-van life ka, wala kang CR, kung saan ka maliligo, ganun. Gusto ko ma-achieve yun ba? Yung uncomfortable life na, pero kaya naman. Charot. O, diba? Malapit na maluto yung isda ko mga day. Ang bango na. Ang bango na mga day. But that's only part of my thinking mga inday. And I cannot guarantee kung mangyayari ba siya sa akin kasi nga delikado lang ang panahon ngayon, lumalabasan na yung masasamang espiritu. Tapos mga inday siguro magnininda, hindi ko alam, basta or magta-travel, ganun. Pero hindi na continuous yung travel ko ngayon mga inday compared noon na 3 months straight talaga ako hindi umuwi sa amin. 3 months straight, ang dami kong napuntahan mga inday. Dami. Luzon, Visayas, Mindanao napuntahan ko, pero ang laki ng Pilipinas, marami pa rin akong lugar na hindi napuntahan mga inday. So, goal ko yun. Isa yun sa goal ko mga inday na bago ko makapunta man ako ng Amerika or bago ako makapunta ng ibang bansa, libutin ko muna ang Pilipinas kung kaya sa power ko, kung kaya sa pera. Ang bango na niya mga inday. Ang bango-bango. Ang bango-bango ng isda ko. Maraming nagsasabi or mga nagko-comment mga inday doon sa previous na mga vlog ko where nagta-travel ako. Sabi nila na mag-ipon ka, huwag kang gala ng gala para sa future mo. Alam mo mga inday, hindi ako nagsasayang ng pera. I'm not wasting money but I am buying memories na alam ko na sa pagtanda ko mga inday, hindi ko na magagawa yung mga bagay na nagagawa ko ngayon. Yung pag skydiving, yung pag solo traveling, backpacking mga inday. Pag matanda na ako, hindi ko na magagawa yun. Tapos may foreigner dito na kilala si Eric mga inday, dito sa San Remo. He's also a traveler. So mga din mga inday ba? So nag-usap kami doon sa swimming pool. Sabi ko, anong masuggest mo kung sa mga kabataan ngayon? Sabi niya, kung wala kang problema sa pera, kung may budget ka, travel ka, experience ka, get out of your comfort zone. Kasi kapag nasa 40s or 50s ka na, dyan ka na magsiseryoso na maghanap buhay, magnegosyo, magstay na lang, lalo na pag 60 mo. Kasi at the age of 20s to 30s, dyan daw yung happy life talaga na gusto mo ma-achieve. So I think andun pa ako sa process ng mga inday na ang dami kong gusto ma-achieve in life. Pero hindi naman ibig sabihin nagsasayang ako ng pera. Pero alam niyo mga inday, kapag nag-edit ako ng mga travel videos ko, parang emotional ako na I'm happy that ang dami ko palang nagagawa ng mga ginawa ko na hindi nagagawa ng iba mga inday. So I'm happy. Masaya talaga ako mga inday. Dahil na-experience ko yung
mga bagay na gusto kong ma-experience mga inday. Ayan na. Malunggay mga inday. Oh. Tapos, hindi ako nag-regret. I never regret doon sa perang nagastos ko sa pagka-travel ko mga inday kasi alam ko yung memories is dala-dala ko siya hanggang sa pagtanda ko. Yung pera, makikita lang natin yan yung pera mga inday. Pero yung panahon, hindi na natin pwedeng maibalik yung mga panahon na nasayang. Or hindi mo nasayang, pero iba-iba kasi tayo eh. Every person has kanya-kanya mga kapalaran na nangyayari sa buhay mga inday, diba? So, anay, sobrang lata ng isda. Grabe na, sobrang lata naman ng isda. Napulpog na. Hindi ko na napulpog ng isda. Tingnan nyo mga day. Tingnan yung ulo ng isda. Na makauna pati bukog. Sobra. Sobraan sa pagluto mga inday. Kahit tabian mo kay ko. Ang daldal ko kasi. Yung malunggay na lang yung lulutuin ko. Minuto lang. Pinatay ko na yung niluto kong isda mga inday. Breakfast tayo mga day. Oh, wala na pala kami kanin. Naubos na pala yung kanin. Ubus ko lang yung kanin mga inday. Si Eric hindi man yung mag-breakfast ng kanin. Ako lang man ang mag-breakfast ng kanin minsan mga day. Kasi nagsi-cereal lang yan si Eric ba. Pero good luck sa akong isda mga inday nga napulpog na. Awa na. Nabulag na ang... Ay, pero... Okay lang to mga inday, oy. Labukon magyapon ni, mapulpo magyapon ni abot tiyan. Madabok yapon ni mga inday. Noon, di ba? Kain tayo mga inday umagahan habang wala pa si Eric. Kasi kapag andito yan si Eric, tinitingnan niya kung gaano karami yung kinakain ko mga inday pa. Hindi naman to masyado marami. May malunggay lang talaga. Mainit. Excited na kayo kung mukhaon ba? Pero mainit. Probinsya talaga mga inday. Talaga ang pagkain talaga mga Pilipino ng ganito basta may sabaw. Hindi talaga yung mawawala sa atin mga day. Init. Malunggay. Taba ng isda. Dito. Ingat. Ulo. Paborito ng ulo ng isda mga inday. Pareho kami ng mga kapatid ko. Paborito namin to. Sarap. Tumulo yung sipon ko mga inday sa ang init. Ay, patay. Ang bangko. So may dukot man ako dito mga inday. Ulo ko ito ng sabaw para mag-ano ito ba. May ulam pa ako mamaya mga inday. Tapos nakakumain mga inday. At medyo may amoy na isda dito sa loob mga inday. Kaya always mag-spray-spray ako. Para pagdating ni Dodong dito mga inday, hindi na maamoy na. Nagluto ako ng pang-umagahan. Kasi yan talaga si Efa mga inday.
Si Dodong, hindi yan gusto na kumakain ako ng rice pag umaga. Kasi, pinaano niya ako, pinalimitahan niya ako mga inday sa carbohydrates ba. Hindi naman ako kumakain ng maraming kanin. Isda lang. Kinain ko ng marami. Tapos, open pa yung kwarto niya mga inday. Nakalimutan kong isarado. Kaya, pati dito mag-spray ako mga inday. Okay na yan. Maglilinis na muna ako mga inday para maalam ni Dodong ba na nagtatrabaho ako habang wala siya. Hi, Dodong. Hey, hi. Ay, You're cleaning? yeah. Oh. I was just going to vacuum in this part and then we'll take shower, right? Yes. Guess how many hula hoops I did in a row? You did a hula hoop? Yes. 100. 100 straight. But I did 50 before that, and then 20 or 30 the first time. Ah, so you were doing like... Yes. You're feeling it, huh? Yes, man. That's a good ab workout. Now you know it. I want you to start doing it too. You want breakfast first, or you need to wash up? Let me wash it first. Let me take off my shirt. It's wet. Very good. The guy came in there and cut one of the air conditioners off. I didn't say anything. Baho yung medyas daw. Oh, I clean already the table, ha? All of your medicine. Han, that table is only food, okay? Then I put my medicine there so I don't forget it. Okay. The two things, the two supplements I'm taking. Well, one medicine, one supplement. Okay. Since I met you, and you emphasized my hygiene as far as washing, I've been the cleanest I've been in my life, except when Mom was bathing me as a baby. For 60 years, I guess? At least, well, 60, yeah, probably 60, yeah, 60, 64 years, 65 years. Because honestly, Han, when I met you, for the first time that we are living together, you want to know my first impression? What's that? Yeah, you are not clean. That's why I teaches you how to take a bath, how to shower, wash your hair, change your socks, change your underwear, and don't use your underwear once only a week. Yes, honey. When you go back to US, huh? I will be checking you. I'm changing my underwear once a week. Once a week? Well, twice. I do it twice a week. I don't do it every day. I'm not gonna say I am. Hey. But I'm doing a lot better than I was. Twice a week, only changing. No, twice a week. No, I was doing twice a week. So make it 3 times a week or to 5 times a week. Come on. Well, the only time I change it really is in addition to that, if I sweat down there and my underwear gets wet, of course I always change it then. But my top usually gets wet, sweating, my bottom doesn't. Hey, you just think about that. But But there's more. When I was going to the sauna and the whirlpool at the gym, I was always taking a shower every time I went. So that was once or twice a week. hey, Han, just wash it, Han, as often. See, look at your feet. It's so thick. My feet have done tremendous, and they were so rough. They didn't ever get a chance to breathe, because I always kept my socks and shoes on. Yeah, you always keep your socks on, and you always also change your socks once a week. Yes, honey. Good thing you are learning now. Yes, and I'm never too old to learn. A Well, I lot. have plenty of socks, so I did start changing my socks. Oh, I wonder why you have plenty of socks and you just keep using the same socks as 1 week. It's just a habit, honey. Just a habit. When you go back to US and you come back here again, I will going to check if it's you are still doing the good hygiene to yourself. I was doing my socks better at home. I was doing them every day. Because Because I threw away all the holy socks. I threw all them away. I will see when And the you socks. I will see when you come back here because I can see it. I can see it.
I can see it the way you clean yourself here. Yes, honey. And I start washing clothes more. You're not washing clothes, you just put it in the washing machine automatic and then let it dry and then use it. Yeah, put it in the dryer. Yeah, put it in the Not the dryer. same here, it's manual. But I wash my shirts in the sink or my underwear in the sink. So I never wore the same one twice. I had 2 or 3 pairs alternate. You wash your underwear in the sink, but you just also wash with water and a little soap, not really washing the dirt part. I was getting the dirt out. I was washing pretty good. Beforehand, I was washing your underwear very tight. I'm using detergent and Zonro. And when no matter how I wash, it's so difficult to get rid of the dirt because it stayed there long. Yes, honey. Oh, compared your underwear now than before. Yes, honey. When you come back here in the Philippines, I will going to compare your underwear when you are in the US and here. Well, you taught me how to wash. Look at what I just washed, honey. It's clean, and I use the Downy. This right here, I just washed it. I'm washing. Yeah, but not only when you remind yourself to wash, but to wash it as part of your daily routine. I'm washing I'm washing about every day, and I take a shower every day. Okay, every day, and also change your socks. And my underwear. Oh, very good. You see my small hand? Yeah, see, I don't want that. You want me to eat me up? You see this one? I see it. Eh, I see it. there's a bubble. Follow it so that we don't have problem. Yes, sir. That's why I like colored towels too. That's why. Oh, see, that's why you are using color towel before, but I changed it to white towel because when you are using color towel, it's not obvious for the dirt. That's right. And when I change it with white towel, it's very obvious with the dirt. See, that's why you don't know that your body is dirty. 27. I can't do it because I have asthma. I said, don't claim it like that. You letting it win. So you are really thinking that you can people who had asthma can really beat asthma? They can. I beat it. Exercise and physical fitness. She was overweight first of all. She had to lose some weight. Started exercising, breathing exercising. She was content to just take the medicine. Yeah, but you have your asthma now is Well, it's come back, but for a long time, I was like I didn't have asthma. Just like now, it's just like I don't have asthma. I can do anything. I hit the hula hoop. oh I worked out. I did everything. No asthma. No slowing down. No taking it easy. No. let's take it easy today. No. Ay, gahi kay kag ulo. No. Dili. Si dili. Dili. Gahi kay kag ulo nya kung moatake nang imong asthma nimo ako'y magpuruyoto gugasa ko mangita og tambal nimo. While I call Sakabut. Kakabut. What is it? Kasabot. Kasabut. While I call. Huh? While I call Sakabut. Kakabut. While I call Kakabut. Kasabot. Kasa. While I call Kasabut. Ha? While I call Kasabut. Ko. While I call. While I call Kasabut. Wala. Wala ko kasabot.